para sa pagpapaganda, pagpapalusog, at syempre, pagpapalago ng ating mga halaman. Ganito lang po gagawin nyo doon sa lupa. Halimbawa, itong ating na photos na yan. Ihahalo nyo lang po yan. Pwede po para po dumami lalo yung kanilang mga flowers. Napakabilis lang naman yung gawin. Taningin nyo lang. O, yan. Tatanggalin nyo lang. Yan. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park in Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, another garden na tips na naman po yung ibibigay ko sa inyo, no? Para sa pagpapaganda, pagpapalusog, at syempre, pagpapalago ng ating mga halaman na plus na rin po dyan yung pampabulaklak at pampabunga doon sa mga tanim naman nating gulay. Ano kaya yung garden tips na yan? Ito napakadali lang. Minsan ginagamit nyo to pero itatapon nyo na lang. Huwag nyo muna pong itatapon kasi may paggagamitan kayo nito. Kung ano yung tinutukoy ko, malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at yun nga pong araw na ito meron na naman tayong garden tips na ibibida sa inyo, no? Actually, ito po, yan. Mahilig ba kayong magtsaa? Kasi ako, once a week, yan, or twice a week, ginagawa ko yan na uminom ng tsaa, no? At paborito ko po yan, lalo na sa umaga, no? Kasi minsan kapag sobrang kape naman, minsan hindi ako makatulog. Kaya ang ginagawa ko, kapag halimbawa pong pwede nating salitan ng tsaa, sinasalitan po natin, At ayan, masarap yung tsaa kapag lalo na mainit, Kapag nagtsatsaa tayo, minsan ito, 2 beses ko yung binababara ng tubig, Or minsan naman isa lang pag nagmamadali, Kaya lang yung mga ganito natin, yung tinatawag nating tea bag, yung mga bag na ginamit natin para sa ating tsaa, ginagawa natin is tinatapo na natin, Minsan ginagawa nating waste na lang yan, Pero wag niyo pong itapon, kasi pwedeng niyo po itong gamitin sa inyong mga halaman, At marami po itong benepisyo para po sa ating pag-garden. So, eto na. Simplihan lang natin, Eto na yung aking mga pinaggamitang tibag, Yan. Mapapansin nyo. Yan. Ano nga ba yung meron sa tibag, yung mga tibag po, meron niyang mga tea leaves na tinatawag sa loob, na pwede pong mga herbs. Yan. Pwede rin pong fruits. Pwede pong iba't ibang klaseng halaman, na talagang makakapagbigay sa atin ng magandang pakiramdam, nakakalma tayo. Yung iba naman halamang gamon, Pero ito po kasing mga tea leaves na nasa loob ng tea bag ay mayaman po sa NPK, Ano ba yung NPK na tinatawag? Ito po yung mga essentials nutrients katulad ng nitrogen, potassium, phosphorus. Yan po na atin pong ginagamit sa mga halaman para po dun sa kanilang plant growth na tinatawag o paglaki. Napaka-beneficial po nito sa mga halaman. Kaya po ito, huwag niyong basta-basta itatapon, Actually, marami naman pwedeng paggamitan nito, sa gardening. Unang-una, ginagamit siya sa composting, dahil nga ito ay merong tinatawag na tannic acid. Yan. At mataas po yung nitrogen niya. Talaga pong mas mapapabilis, yung pagko-compost natin, or yung tuyo o pagpapabulok ng ating mga lupa, or yung mga waste materials natin, yung mga biodegradable na materials sa ating bahay, tulad po ng mga gulay, yan po, yung mga pinagbalatan natin ng mga prutas. Yan po, kung kino-compost po natin yan, hinahalo natin sa lupa, madedecompose po kagad siya sa pamamagitan po kung hahaluan natin ng mga laman po nito, yung tibag natin o tea leaves, napapabilis niya po. At the same time po, yung nitrogen po, nakaka-attract po yan ng mga good bacteria, kaya naman po, mas bumibilis po yung pagdedecompose.
Pwede po siyang natural fertilizer, ano. Siya isang organic na fertilizer kasi galing po sa mga leaves ng mga herbs, no? At yan po, dahil galing din siya sa ibang plants naman, yan po, mas organic po siya, no? Ini-help niya po tayo sa pagbo-boost ng mga nutrients na kailangan ng halaman natin, ano. At ito rin po pwede pong sa mga fungal infections, ano, tulad ng mga mildew rin po sa mga peste, no. Pwede po siya na pantaboy, no. Pinoprotektahan po yung ating mga halaman. So, yan, simulan na natin, ano. Ilan lang yan, ano, doon sa mga gamit nitong mga tea bag sa ating plants. Pero pwede nyo siyang ilagay po direkta, no. Kung halimbawa pong yung inyong mga tea bag ay biodegradable o nadidecompose, tulad ng mga papel, yan, nadidecompose po yan, ano. Pero kung ang mga tea bag nyo po ay synthetic o yung mga hindi natutunaw kagad, necessary po na malaman natin na kailangan po tanggalin natin yun, ano, dahil hindi siya madidecompose kasama ng lupa. So, itong gagawin natin, hindi siya pagdidecompose, ano, pag-o-composting, ano, pero as natural fertilizer, no. Ganyan po yung gagawin natin dito, no. So, ibang bagay naman yung pagko-compose kung halimbawa gusto nyong tumaba yung compost soil nyo, yan po, haluan nyo yan, ano. Pero kung ito, gagamitin yung direkta as natural fertilizer, pwede naman. Ganito po ang gagawin nyo, no. So, yan, tatanggalin po natin yan, yung ating ito para sure lang kasi ito feeling ko ito pwede o parang ano siya, na tutuyo, ano. Pero pakita ko na lang sa inyo kung halimbawa hindi kayo sigurado na kung synthetic ba o biodegradable o natutunaw yung inyong mga tea bag, tatanggalin nyo lang po, ano, ng ganito katulad po nung gagawin natin, ano. In any case lang po, ano. So yan, ganyan po. So yan, makikita nyo yan, may mga tea leaves yan, yung tea leaves na tinatawag, ano, yung mga nandito katulad niya, no. Ayan. So yan, pwedeng yan. Ito pwede nyo patuyuin pero pwede ring basahan rin, ano, kung halimbawa. Yan, tingnan natin, apakabilis lang naman itong gawain. Gaganyanin nyo lang, ganyan nyo lang, yan, tatanggalin nyo lang, yan. Ayan, ito pwede nang idirekta nyo, doon nyo tatanggalin sa mga paso, ano, pero ako pinakita ko lang kasi sa inyo na yan, pwede nating ganin yan. Ito pwede nyong i-stack, patuyuin muna bago nyo ilagay, o pwedeng direkta na naman, ano. Madali lang yan, ihahalo nyo lang sa lupa. So pakita ko sa inyo habang pinag-uusapan pa natin yung ibang benepisyo nitong mga tea leaves, ano, o yung tea bag natin, ano. Kaya kung meron po kayong mga tea bag, syempre tayo tapon lang tayo ng tapon, ano. Ayan, pwede nyo po yung gamitin, ano. Tara, halika samahan nyo ako at punta tayo doon sa ating mga halaman. And saan nga ba natin pwedeng gamitin ito? Unang-una po sa mga gulay, ano. Kasi nga po ito malakas magpabunga at malakas magpabulaklak, ano. So kapag nagpabulaklak po nito yung gulay natin, automatic po yan, ano. Ang kasunod po niyan is mga bunga, mas maraming bulaklak, mas marami po mamunga yung ating mga alaga, tulad po ng mga kamatis, talong, yan, okra. Yan po yung mga pwedeng paggamitan yan, ano. So lagay nyo lang po yan doon sa mga soil nya, ihalo nyo lang yan, and yan po, makakita na kayo ng improvement sa kanila. So sa aking po mga halaman na slow grower, ginagamit ko rin po yan, ano, sa ating mga house plants, pwede po yan, ano. At ito po maganda, no, kasi ganito lang po gagawin nyo doon sa lupa. Halimbawa itong ating photos na yan, ihalo nyo lang po yan, ano, tapos gaganyan nyo lang po. Pwede pong sprinkle, pero ako po kasi yan, ang ginagawa ko is hinahalo natin doon sa lupa, ano. Nilalagyan po natin yung ating mga tea bag, tapos lalagay lang po natin yan. Pwede po direkta nyo na lang po ilagay dyan, tapos yan, i-cultivate nyo po yan, ano. Sa pamagitan po yan, mabuboost po yung nutrients, ano, ng plants, ano, at lalaki at gaganda, mas talaga pong yayabong,
magkakadahon ng madami at magiging lush yung inyong plants, ano. At ito rin po, kung halimbawa naman pong gagamitin nyo as pantaboy ng mga peste, no, katulad po ng mga slag, no, yung mga gumagapang na suso, pwede rin po yan, ilagay nyo po yan, ano, sa ibabaw naman ng inyong mga halaman, ano. Pwede nyo po yan ilagay dyan sa mga ibabaw ng inyong mga halaman para naman po maitaboy yung mga peste, no, katulad po ng mga bugs din, ano. Yan po na itataboy rin po ng ating yan, tea leaves, ano, from tea bags po natin. Ayan, napapalaki po nito yung mga dahon din ng mga halaman kong ornamentals, no, philodendrons, and yan sa mga halaman nating mga yan, napapalago niya yung mga potos, mga epipremnum, pinatum, yan, napapalago po nitong ating tibag, ano. Dahil nga po napopromote nito yung growth at nag-a-act po siya as natural fertilizer, no, sa ating mga halaman. Ito rin po yung parang pinaka source ng kanilang food, ano. Kasi kung halimbawa meron kayo naman na talagang matagal na lupa na hindi na napapalitan, nakukultivate, or lumipas na yung lupa dun sa paso nyo, haluan nyo po ito, no, para ma-recondition po yung kanyang lupa, ano, at gumanda. Sa mga bagong tanim po na gulay, katulad po ito yung sili natin na yan, seedlings pa lang. Kung gusto niyo po na mapabilis yung kanilang paglaki at pamumulaklak, pagbunga na rin, yan po, lagyan nyo rin po yan, ano. Sa mga iba't ibang gulay po, pwede yan. At sa mga maliliit pa lang na seedlings, pwede yan. At sa mga flowering plants po natin, tulad ng rose, ng gumamela, at iba't iba pa pong mga namumulaklak. Kung gusto niyo pong mapabulaklak sila, yan, lagyan nyo rin po sila nitong ating yan, ginawa na tibag, ano, yung tinanggal natin, ano, ihalo nyo po sa lupa niyan. Gamitin nyo po yan kahit isang beses, isang buwan, pwede po, ano, para po dumami lalo yung kanilang mga flowers, ano, yung mga rose natin at saka iba't iba pang flowering plants. And even po yung may mga makukulay po nating dako na halaman tulad ng caladium, aglonema, at iba't iba pa pong mga makukulay na dahon, ano, pwedeng nyo pong gamitan yan para gumanda po, ano, sa panggitan po nitong ating ayan, tinanggal na tea leaves, talagang mas magiging colorful pa po, no, yung mga dahon yan. And pati po dun sa mga plants nyo na hindi umaasenso, no, sa tingin nyo ay talagang parang hopeless na, lagyan nyo lang po yan and yalo nyo dun sa lupa, yan, and tiniti ako sa inyo na yan, ilang linggo lang po, gaganda na po yan, ano, at babalik yung alindog, mas mapapaganda po, ano. Pero ano nga ba yung meron dito, no, sa ating tibag, ano. Sinasabi nga po na ito ay nagtataglay ng NPK, ano, yung nitrogen, phosphorus, potassium, ano, kasi as we all know, yung nitrogen po talagang essential po yan sa halaman, ano, para po yan, makadagdag po nung dami ng chlorophyll, ano, kasi yung chlorophyll po, yan po yung ginagamit natin, ano, sa photosynthesis, no. Kung magkapag-produce po siya ng mas magandang chlorophyll, mas maganda po yung photosynthesis o pagluluto ng pagkain ng halaman, ano. At yung potassium naman po, nare-regulate po yung water balance sa ating mga halaman, ano. Tumutulong po siya sa pagpapabulaklak, kaya nakakapagpabunga rin po tayo ng madami. And phosphorus po, syempre dun sa ating mga roots. Pag healthy ang roots ng halaman, yan po, maganda rin po yung tubo niya, no, at yung overall growth po niya mas maganda. Meron din po itong taglay na magnesium na talaga naman pong maganda rin sa ating plants. So eto na nga po, ano, kailan ba pwedeng gamitin ito? Once a month lang po pwede kayong gumamit nito, no, sa isang halaman, ano, dahil po ito po merong tannic acid na tinatawag, ano. Actually po,
yung tannic acid, hindi naman siya sobrang tinding acid para sa mga halaman. Kasi sabi natin minsan yung sobrang acid ng lupa na nakakapagpago ng pH level nung soil ng halaman Actually ito po maganda naman talaga sa soil dahil ini-improve niya po yung structure ng soil natin inaalaw niya po yung pagkakaroon ng mas magandang water and air circulations at kapag ganyan po talagang gumaganda yung rooting system ng halaman kaya po mas nagpapaganda. Pero wag po nating damihan kasi actually meron pong mga halaman na acid loving plants na tinatawag o yung pwede at gustong-gusto nila yung acidic lalo na yung mga namumulaklak nating halaman at marami tayong listahan diyan ng mga plants na mahihilig sa acid pero meron din pong ilang plants na ayaw naman po yung mga house plants po natin kailangan din po niyan ng konti o slight na acid para gumanda at ito nga po dahil may tannic acid maaari pong baguhin ito yung soil pH kung halimbawang sobrang dami pero kung gagamitin siya in moderation maganda rin po sa halaman kaya po ako ay suggest na kung gagamit kayo ng isang tibag sa inyong laman, gamitin nyo lang po siya ng once a month or pwede rin po every 3 months kapag halimbawa pong nauubos na yung sustansya doon sa pinaka pot nyo, doon sa soil nyo tsaka po kayo gumamit lang uli so lahat ng bagay kailangan in moderations lang po ang paggamit kasi maaring maging disadvantages naman po para dun sa mga halaman na hindi gusto po yung sobrang acid at yan nga po, so gamitin nyo lang po siya. Pwede po once a month mas maganda po yan safe na po tayo dyan para sa ating mga halaman. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating vlog for today and I hope may natutunan kayo dyan sa ating video at baka ito na yung solusyon na matagal nyo nang hinahanap para mapaganda, mapalago at mapalusog yung inyong mga halaman at thank you so much po sa inyong panonood ngayong araw na ito, sa lahat po na nagla-like at nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sobrang thank you po sa inyong walang hanggang suporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, complete na video po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MD. This is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting hanggang sa susunod na video. Kita kits, bye bye.